Nanlaki ang mga mata ko. Hindi niya naman siguro. God. Allen. Napabalikwas ako, at saktong napaupo sa may crotch area niya, sabay takip ng magkabilang kamay ko sa HUBAD kung DIB-dib. Shit. Hinailan niya ang tali ng bikini ko. This man's unbelievable. Bigla pa itong ngumisi ng pilyo. And I know what that green means, kaya agad na akong bumaba sa duyan bago niya pa may tuloy ang binabalak niya. Kamantek pa nga akong ma-out of balance dahil nakatikip pa rin ang mga kamay ko sa dibdib ko. Sok, come back here. Iritang utos nito, sabay higit sa bewang ko pabalik. Napatili na naman ako dahil binuhat niya ako papatong sa kanya. Pero ewan ko, sa sobrang pagpupumiglas ko, nawalan rin siya ng balanse. Bumaliktad ang duyan at sabay kaming nahulog sa buhanginan. Array. TANGINA naman oh. Reklamo niya dahil nadaganan ko siya. Parang nasaktan nga ata talaga siya dahil halos maubo ito nang mabagsakan ko ang sikmura niya. Sorry. Ikaw kasi, ang heret mo. Sabi ko, pero parang gusto ko na lang ding bawiin yun dahil bigla niya akong sinaman ng tingin. What did you say? Gigil na anito. Napailing-iling na lang ako. Ang bilis talaga uminit ng ulo ng asawa ko. Sok ang kulit mo Vanessa, kaya tayo nahulog. Sermon pa nito sakin. Ako naman, napanganga. Ako pa may kasalanan. Siya na nga tong nanghila ng bikini top ko at pilit pa kong kinarga. I shook my head in disbelief. Akmang tatayo na sana ako, pero bigla niyang pinagpalit ang pwesto naman at siya naman ang pumaibabaw sa akin. Allen. I called his name as I bit my lower lip. I saw desire in his eyes. Yun ang mga titig na hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa. Bumaba ang tingin niya sa dibdib ko. Pilit niyang tinanggal ang isang braso ko na nakatikip doon, pero hindi ko siya pinagbigyan. Binalik niya ang tingin niya sa akin at tinapunan niya pa ako ng isang matapang na tingin na parang sinasabing, tatanggalin mo ba o makakatikim ka sa akin? Pero hindi ako nagpatinag. At ewan ko kung saan ako humugot ng lakas para itulak ang asawa ko palayo. Tinakasan ko siya, at tumakbo ako papasok sa loob ng beach house habang takip-takip ang dibdib ko. Narinig ko pa nga siyang nagmura at tinawag ako, pero kunwari na lang wala akong narinig. Ayaw ko kasing mag-end up came sa buhanginan. Baka biglang bumalik yung mga caretakes makita pa came. Nakakahiya. Agad akong umakyat sa kwarto, at dumiretso sa shower room. Nilock ko pa ang pintuan para masiguradong hindi ako mapapasok ng asawa ko. I then leaned my back on the tiled wall. Nakahinga rin ako ng maluwag sa wakas. Titing lang naman yung tinakbo ko pero parang pagod na pagod ata ako. Dinaikit ko ang tenga ko sa nakasarang pinto. Pinapakinggan ko lang kung nasa loob na rin ba ng kwarto si Allen. Pero mukhang wala pa naman. Kung sa bagay, hindi naman yun makikipaghabulan sa akin. Malamang tinamad yun. Binuksan ko na lang ang shower para magbanlaw saglit. Buti na lang meron akong nakasampay dito na roba. Ayoko kasing lumabas ng shower room na walang saplot. Mahirap na. Patay na naman ako sa asawa ko. Hindi pa nga ako masyado nakaka-recover sa mga pinaggagawa niya sa akin nitong mga nakaraan gabi, tapos ngayon heto na naman siya. Matapos kong magbanlaw ay lumabas na rin agad ako sa shower room. Aba himala at wala pa rin si Allen. Napansin kong umilo ang screen ng cellphone ko na nakapatong sa may bedside table. Inabot ko yon, at parang gusto ko atang magmura nang mabasa ko ang isang text message at makita kung kanino ito galing. Belated happy birthday, Van. Could we meet? I want to talk to you, Pla. Zien. Napahilot ako sa sentido ko habang paulit-ulit na nagmumura sa sarili ko. SHIT. Ano na naman ba kasing kailangan ng lalaking to ngayon at gusto niyang makipagkita? Pag nalaman to ni Allen tiyak akong magwawala na naman yun eh. Sok, akala ko pa naman titigilan na niya ko matapos nung naging insidente sa parking lot. Hindi na kasi niya ako tinext o tinawagan simula noon. Pero hindi pa rin pala. Mayayari na naman ako sa asawa ko nito. Halos mapatalon ako sa kinatatayuan ko nang makaramdam ako ng presensya sa may likuran ko. Paimpol ko na sanang itatago yung hawak kong cellphone, pero ang bilis yung naaga ni Allen mula sa kamay ko. SHIT. S-hit. Nanlaki ang mga mata ko sa pinaghalong gulat at kaba. Sinubukan kong ang kunin yun mula sa kanya, pero inilayo niya lang ito at tinaboy ang mga kamay ko. Sino to? Bakit namumutla ka? Matapang na tanong niya. Nagsimula akong lumunin ng takot dahil sa matapang na pagsasalita niya. Kinakabahan ako that I could even hear my own heartbeats. Napalunok ako, Allen. Wala. Akin na. Nauutol na sabi ko habang nakalahad ang isang kamay ko sa kanya para sana hingin yung cellphone ko. Pero hindi niya naman inabot. Sinaman niya lang ako ng tingin na siyang lalong bumuhay ng takot at kaba sa dibdib ko. Napamura na lang ako sa sarili ko nang sinimulan na niyang basahin ang laman ng text ni Zian. Kitang-kita ko kung paano napalitan ng galit ang kaninang maamong mukha niya. Halos mapipi na nga yung telepono dahil sa higpit ng pagkakakapit niya. Nilaipat niya ang matatalim niyang titig sa akin at napaatras ako dahil namumula na naman ang mga mata niya sa gigil. Wala. Vanessa. S-hit. He cussed, at ibinato niya ang cellphone ko sa sahig. Napapikit ako ng madiin dahil gumawa ng ingay ang nagsikalasang parte ng telepono. Magsasalita pa lang sana ako para sabihin sa kanyang wala akong kinalaman dito, pero bigla itong lumayo at gigil na sinuntok ang nakasarang pinto. Inis akong napasuklay sa buhok ko. Sok. Kakabati lang namin, pero heto na naman. Nakakaiyak. Lumapit ako sa kanya kahit na kinakabahan ako kasi baka sampelan niya na naman ako. Hinaplos ko yung nanginginig ng mga balikat, pero tinaboy niya lang ang mga kamay ko.
Lumayo na naman siya sa akin at namaywang, sabay tinanggal sa kisame na para bang nagpipigil ito ng sarili. Tang INA, hindi ba talaga titigil yan? Bulyo niya nang hindi lumilingon. Gigil na gigil siya na kahit hindi ko nakikita ang mukha niya ay alam kong kagat-kagat na naman niya ang mga labi niya. Ang lakas talaga ng loob ng GAGONG yan, ano? Dagdag niya pa. Napaatras na lang ako nang bigla siyang humarap sa akin at nilapitan ako. Huli na nang maisip kong umiwas. Nahigit na niya ako sa braso. Impit akong napa-array dahil halos bumaon na ang mga kuko niya sa balat ko. Subukan mo lang makipagkita sa kanya, Vanessa. Makakatikim ka talaga sa akin. Hindi lang ito ang aabutin mo. Gigil na banta nito at mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakapisil sa braso ko. Gamit ang libre kong kamay ay hinaplos ko ang pisngi niya, at kahit na nangingilid na ang luha sa mga mata ko ay pinilit ko pa ring ngumiti. Hey, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako makikipagkita sa kanya. Madiin itong pumikit at saka ako binitawan. Hinang-hina siyang napaupo sa paanan ng kama. He grasped his hair with both hands then he stared at the wall facing him. Tinabihan ko siya. Inabot ko ang isang kamay niya at hinaplos iyon sa pisngi ko, pero binawi niya lang ito at nagtest pa siya, pahiwatig na naiirite siya. Pero hindi ako sumuko. I embraced him, at dinaikit ko ang ilong ko sa gilid ng mukha niya. Allen. Trust me. Siguro nga tinext niya ako ngayon para makipagkita sa kanya, but that doesn't mean na papayag ako. Hindi na ako makikipagkita sa kanya. I promised you that, remember? Paalala ko. I inched my face away dahil bigla itong tumangala at nagpakawala ng buntong hininga. I trust you now, Vanessa. But I don't trust that man. Pahayag nito sa gitna ng mabibilis na paghinga. I order you to stay away from him. Kung kailangan kitang bigyan ng bagong SIM para lang tumigil na yang hayop na yan sa kaka-text sa'yo, hell I will. Bigla siyang tumingin sa akin. Kahit papaano'y naibsan na ang pamumula ng mga mata niya na dulot ng galit. Sundin mo ko. That's all I'm asking. Patuloy niya. Pag nahuli kitang nakipagkita sa lalaking yon. Hindi ko na alam kung anong magagawa ko sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin ang mga yon ay walang pasabi na itong lumabas ng kwarto. Inis kong hinilamos ang magkabilang palad ko sa mukha ko. Naiinis ako kay Zian. Sinira niya ang bakasyon naman ni Allen. Huling araw na nga namin ngayon, ganito pa. Why does he seem so desperate? Siguro nga pinaasa ko siya, iniwan sa ere kung yun ang iniisip niya. But he needs to understand na iba ang sitwasyon naman. Hindi naman came single teenagers na pwedeng magkabalikan kahit kailan namin gustuhin. Our affair was a forbidden one. At wala na akong planong ayusin kung anong naging meron came noon. Lalo na ngayong okay na came ni Allen. Masaya na came eh. Alam kong mainit pa rin ang ulo ng asawa ko ngayon kahit na nagpaliwanag na ako sa kanya. Pero hindi ko naman siya masisisi. Hindi ako magtataka kung magagalit pa rin siya at magseselo sa mga ganitong bagay. Kasi ugali niya na talaga yon. Hindi naman ako natatakot sa kanya, kasi alam kong wala naman talaga akong kasalanan this time. Pero natatakot ako na dahil lang sa letseng text ni Zian ay masisira ang araw niya. Nakakainis lang, ang hirap-hirap pa naman niyang suyuan. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na rin ako para sundan siya. Ayaw kong umuwi ng Manila na ganito came. Gusto kong umuwi ng masaya. Sayang naman ang mga alaala na binuo namin dito kung ganito rin lang magtatapos ang bakasyon naman. Nakita ko siya sa may kusina. Kumukuha siya ng tubig sa dispenser sabay lapit sa may tapat ng lababo. Nakakailang lago pa lang ata siya tapos tinapon na niya yung laman ng baso sa may sink. Itunungkod niya ang magkabilang kamay niya roon, kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataong yakapin siya mula sa likuran tulad ng ginagawa niya sa akin pag naglalambing siya. Pansin kong nagitla siya, pero hindi niya naman tinanggal ang pagkakapulupot ng mga braso ko sa bewang niya. Sa totoo lang, kahit hindi pa came ganoon katagal na mag-asawa ni Allen, kahit papano ay alam ko na ang mga kahinaan niya. Alam ko kung saan siya bumibigay, kung saan siya tumitiklo. At tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi came uuwi ng Manila na may sama ng loob ang asawa ko. Idinikit ko ang katawan ko sa may likod niya. Tanging ang silk robe lamang ang suot ko, at wala akong undergarments. Kaya naman alam kong nararamdaman niya ang pagtama ng dibdib ko sa likuran niya. And SH8, I can't believe I'm doing this. Nahawa na ata ako sa asawa ko. Ipinasok ko ang isa kong kamay sa loob ng puting t-shirt niya, at sinimulan kong haplasan ang dibdib niya pababa sa tiyan niya. Are you teasing me, Vanessa? Napangiti ako sa tanong niya. Hindi dahil totoo, pero dahil parang naghahabol siya ng hininga noong itanong niya yon. Like he is controlling something. Ibinaba ko na ang mga kamay ko sa hem ng gray PJ sweater niya. Tatanggalin ko na sana ang pagkakabuhol ng tali noon pero pinigilan niya ako, at bigla siyang umikot paarap sa akin. Napapikit ako ng hagkan niya ang bewang ko at idikit sa kanya. S-hit. Gin Ostomo to Vanessa eh. Bahala ka dyan. I could feel him almost inside me dahil wala nga akong suot na underwear. Hindi na ako nagtaka nung hinakawan niya ang pangako at hinalikan ako. He kissed me wildly like there's no tomorrow. He played his tongue inside my mouth. Marahan niyang inangat ang mukha ko, at ang ibaba ng tenga ko naman ang pinagdiskitahan ng mga labi niya. Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko nagugustuhan ang ginagawa niya sa akin. Tapos ay naramdaman ko na ang isa niyang kamay sa pangupo ko. Pinisil-pisil niya iyon na parang batang nanggigigil. At mukhang hindi pa siya nakontento, ipinasok niya pa ang kamay niya sa ilalim ng robe ko para mas mapisil ang pangupo ko. I unconsciously moaned his name.
At sa isang iglap lang ay nabuhat na niya ako at pinaupo sa ibabaw ng sink. Naramdaman kong nabasa ang suot ko dahil sa tubig na tinapon niya roon kanina. And without any warning, he untied my silk robe and that revealed me in my nakedness. Parang biglang nagningning ang mga mata ng asawa ko sa nakikita niya. He then spreads my legs apart. At tuluyan na akong nawala sa sarili. Vanessa, make that fast. I'm hungry. Inip na pahayag ni Allen matapos ang sunod-sunod niyang pagkatok sa pintuan ng banyo. Napailing-iling na lang ako at binilisan ko na ang pagligo dahil mukhang malapit na namang maubos ang pasensya ng mahal kong asawa. At saka isa pa, nagugutom na rin ako. Hindi pa kayo nag-aagahan, anong oras na? Pinili kong isuot ang faded maong shorts ko at puting t-shirt na may kaluwanggan. Ayoko na munang magsuot ng kamaisan. Baka kasi humirit na naman ang asawa ko, mahirap na. Magmamaneho pa yun mamaya, baka mapagod. Sinuot ko na rin ang kwintas na bigay niya, bago ako tuluyang bumaba sa hapagkainan. Naabutan ko si Allen na nakaupo at magkakross ang mga braso. Tipid ko siyang initian, pero inikutan niya lang ako ng mata. Ganyan talaga yan pag naiinip sa paghihintay sa akin. Kasalanan ko bang napasarap ang pagligo ko? Paupo pa lang ako sa silyang katapat ng kinauupuan niya nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Mukhang wala pa siyang balak sagutin yun kung di ko pa sinabing baka importante. Inabot niya ang phone at doon niya sinagot ang tawag sa labas ng bahay. Sinandukan ko na lang muna siya ng pagkain sa plato habang hinihintay siyang bumalik. Pero parang ang tagal naman ata niyang makipag-usap. Curious tuloy ako kung sino yung kausap niya at kung anong pinag-uusapan nila. Nakakainip na rin. Sino yung tumawag? Importante ba? Yan agad ang mga tanong ko sa kanya pagkabalik niya. Napansin kong parang hindi maipinta ang hitsura niya. Nakasimangot ito, ewan ko kung bakit. Hindi niya rin naman sinagot ang mga tanong ko, kaya hindi na ko nang ulit pa. Baka may Rita pa Siguro nagka-problema sila sa opisina or what. Hindi ko alam. Ang tahimik lang tuloy namin habang kumakain. Paimpal akong sumulyap sa kanya. Magkasalubong ang mga kilay niya habang seryosong hinihiwa ang steak sa plato. Parang ang lalim-lalim ng iniisip niya. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi kabahan. Bakit kaya? Vanessa. Napatigil ako sa pagmuya nang tawagin niya ko. Tiningnan ko siya pero hindi ako nagsalita dahil may laman pa ang bibig ko. I'm flying to Barcelona. Anito. Ewan ko pero parang nanigas ako sa kinauupuan ko. Matagal bago nag-sink in sa utak ko ang sinabi niya. Aalis siya. Uminom ako ng kaunting tubig para mabilis kong malunok ang pagkain sa loob ng bibig ko. Kay kailan? Nag-aalalang tanong ko. Tomorrow morning. Bukas na agad. Ba't ang bilis naman? Yun ba yung dahilan kung bakit ang tagal niyang nakipag-usap sa telepono kanina, at kung bakit parang pang Biyernes Santo ang hitsura niya ngayon? Ipinatong ko ang hawak kong tinidor sa plato. Parang bigla ata akong nawalan ng ganang kumain. Kakaayos lang namin tapos aalis naman siya. Gaano kakatagal doon? Walang gana kong tanong sa kanya. Hindi siya tumitingin sa akin, pero pansin kong nangunot ang noo niya. 1 week. Bumagsak ang balikat ko. Parang gusto ko atang mag-tantrums dahil sa narinig ko. 1 week. Ang tagal nun para sa akin. Oo nga, sanay nga akong malimit siyang lumalabas ng bansa, minsan nga 2 o 3 linggo pa siyang nawawala. Pero kasi, iba naman ngayon. Nagkaayos na came, at syempre gusto ko sana siyang makasama ng mas madalas. Kung pwede nga lang, ayaw ko na siyang papasukin sa trabaho ano bang gagawin mo doon? Tanong ko na naman. I'm sure maya-maya lang makukulitin na to sa akin dahil sa kakatanong ko. Pero wala akong pakialam. I want to know the full details. And I want them to come straight from him. Bamantong hininga ito at umayos ng pagkakaupo. I have to meet some possible partners. Your father is thinking of opening a hotel branch there. Pwede bang sumama na lang ako sa'yo? Tumingin siya sa ibang direksyon, pero nagawa ko pa ring mahuli ang pagpikit niya ng madiin, na parang nahihirapan siyang tagonin ang pakiusap ko. Nagsisimula na siguro siyang may Rita. Sup, wag ka nang sumama. Wala ka namang gagawin doon. Just stay in Manila. And wait for me there. Mas lalo akong nalungkot. Siguro nga nahahalata na niyang kanina pa ako nakasimangot. Ewan ko pero nawala talaga ako sa mood. Tumayo na ako. Binitbit ko ang plato ko at tinungo ang kusina. I'm sure magwawala na naman yun ngayon dahil nag-walk out ako sa gitna ng tanghalian, at hindi ko man lang siya hinintay na matapos. Anong magagawa ko, nalungkot ako. At saka nawalan na rin ako ng gana kumain. Hindi ko na nga naubos yung pagkain ko. Sok, kasi naman. Gusto kong sumama sa kanya. Ayaw kong maiwan mag-isa sa bahay. I want to be with him. Pero parang ayaw niya naman akong makasama. Ngayon na nga lang kayo makakabawi sa isa't isa dahil ang tagal naming nagkalabuan, tapos ganito pa. Aalis pa siya. Ayaw niya pa akong isama. Ano naman kayang gagawin ko sa bahay? Wala rin naman. Nakakainis. Nung siya yung nakiusap na i-celebrate ko yung birthday ko kasama siya, pumayag agad ako. Tapos kapag ako nahihiling, bawal na. Sup. Nagitla ako nang bigla siyang humawak sa bewang ko. At inikat niya ako paarap sa kanya. Inayos niya ang buhok na nakaharang sa pisngi ko, at inipit yon sa likod ng tenga ko. Yumuko ako. Tapos ngayon babanatan niya ako ng paglalamang niya na once in a blue moon, lang kung lumabas. Vanessa. Inangat niya ang baba ko at hinabol ang mga mata ko. Hindi kita pwedeng isama. Intindihin mo yun. Bakit hindi? He sucked Ed. Ang kulit mo na naman. At nakita ko ulit ang pagkunot ng noo niya.
Napayuko na lang ulit ako at huminga ng malalim. Sabi ko na nga ba maiirita na siya eh. Bigla niya naman akong niyakap gamit ang isang braso niya. Tapos hinalikan niya ako sa noo na siyang kinabigla ko. Magtatrabaho ako doon. I'll be busy for that entire week, that's for sure. Hindi kita maaasikaso. So I just want you stay in our house. Babalik naman ako agad. Do you understand? Hindi ako agad sumagot. Ayoko kasi talagang maiwan lang mag-isa sa bahay. Okay lang naman kung hindi niya ako maaasikaso eh. Ang importante nakikita ko siya. At magkasama Kim. Van. Pagkuha nito sa atensyon ko, siguro dahil hindi ko pa rin siya sinasagot. Bumantong hininga ako at tumanggo-tango na lang, kahit na ang totoo, labag sa loob ko. Good. Now, get a new plate at sabayan mo ulit akong kumain. Maautoridad na utos nito sa akin. Syempre hindi ko siya kayang suwayan. Kumuha rin naman ako ng bagong plato at sinundan ko siya sa dining area. Kahit na nagpaliwanag na siya sa akin, at binigyan ako ng assurance na babalik rin naman siya kaagad, hindi pa rin mawala ang lungkot sa dibdib ko. Hindi ko magawang ngumiti. Nakakainis. Why am I having this strange feeling? Hindi ko nagugustuhan ang mga pumapasok sa isip ko. Halos ibato ko na tong cellphone ko. This is my 5th attempt this morning, pero bigo pa rin ako. Para saan pang binilhan niya ako ng bagong cellphone at SIM card kung hindi niya rin pala sasagutin ang mga tawag ko? Kaunti na lang at mababaliw na talaga ako rito. Pinunasan ko ang magkabilang pisngi ko na basa ng luha at sinubukan kong kumalma. Sok, I don't want to do this but I have no choice. Siya lang ang makakasagot sa mga tanong ko. I searched for his number in my address book and immediately dialed it. Bahala na. Medyo awkward tong gagawin ko, because reality check, I'm not really in good terms with him. Hindi sa malayo ang loob ko sa kanya o ano. Sadyang hindi lang talaga kami malapit sa isa't isa. I don't know how to approach him. Sa pang-apat na ring ay sumagot na ito. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Hindi niya pwedeng mahalatang galing ako sa iyak. Hello, pa. Walang nagsalita. Marahil magulo ang linya at hindi niya ako naririnig ng maayos, kaya nag-hello, ako ulit. Vivinese. Is that you? Sa wakas ay sumagot na rin ito. Hindi na nakakagulat kung hindi niya agad nakilala ang tumawag sa kanya. I changed my number. At hindi ko pa sila nasasabihan ni mama. Why yes. Tipid na tugon ko. Hi. How are you? Whose number are you using? Mine. Pa, where are you? Are you still in Barcelona? Pag-iba ko sa usapan. Hindi ako sanay na nakikipagkwentuhan sa kanya. At isa pa, hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako tumawag. Ah, yes. Why? May ipapabili ka ba? Sagot naman nito. Napahilot ako sa gilid ng noo ko. Wala akong ipapabili. Pero gustong magpahanap ng nawawalang asawa. I is Allen with you. Walang paligoy-ligoy pang tanong ko. Ilang segundo ang lumipas bago ito nakasagot. Ewan ko kung bakit natagalan. Ang simple lang naman ng tinatanong ko. I just want to know if my husband is with him. Alam kong sabay silang lumipad papuntang Barcelona at magkasama silang nagtatrabaho roon. Yun kasi ang sinabi sa akin ni Allen bago ito umalis. Allen. I could sense wondering in my father's voice. I thought he already left for Manila. Wala pa ba siya dyan? Tumindig bigla ang mga balahibo ko. Nakaramdam ako ng kakaibang takot. Hindi ko inaasahan na ganoon ang sagot na makukuha ko. Parang gusto ko atang magwala. Imposible. Napaka-imposible. Vanny. Pa. I'm still here. Akala niya siguro naputol na ang linya dahil hindi na ako nakasagot. Ang totoo, tinatago ko ang paghikbi ko kaya hindi ako makapagsalita. Ayaw kong marinig niya. Pinahid ko ang mga luha ko. Sinasabi ko na nga ba? Alam kong may iyak na naman ako kapag hindi ko nakuha ang sagot na gusto ko. Are you okay, Vanny? Wait. Are you crying? You want me to call your mo? No. Putol ko sa kanya. Kahit sa cellphone lang Kim magkausap ay alam kong nabigla si Papa dahil biglang tumaas ang boses ko. And no need pa. I'm fine. Pagsisinungaling ko. I thought 1 week lang kayo dyan. Pinilit ko pa rin kumuha ng iba pang detalye kahit na naninikip na ang dibdib ko dahil sa nalaman ko. Yes. That was the initial plan. But I had to stay here for few more meetings. Your husband, he's done with his stuff. Yun ang alam ko. Are you sure you're okay? No, I'm not. Yes, I am. Don't worry. Nagpaalam na ako at hinang-hina kong ibinaba ang telepono. Bastos na kong bastos, pero ayaw kong malaman niyang namamrobal ma ako sa asawa ko. Baka makarating pa ito kay mama. Halos padubog kong nilapag ang cellphone ko sa dining table at muli kong sinubsob ang mukha ko sa mesa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nalulungkot na talaga ako. Sabi ni Allen 1 linggo lang siyang mawawala. Pero magdadalawang linggo na hindi pa rin siya umuwi. Hindi ako naniniwalang bumalik na ito ng Pilipinas. Ewan ko, pero malakas ang kutob kong nasa Barcelona pa rin ito. I don't know why am I having this kind of feeling. Pag nagpapadala ako ng messages sa personal email niya, nag-auto-reply lang at sinasabing he is out of the country. Kaya alam kong wala pa rin siya rito. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Wala na talaga akong balita. Sabi niya tatawagan niya ako kapag may libreng oras siya. Pero wala na akong narinig mula sa kanya. I kept on calling him, sending him emails and text messages. Pero hindi siya sumasagot.
Ano ba naman yung tawagan niya ako at kausapin, kahit 2 minuto lang. O sige, kahit 1 minuto na lang. Hindi naman siguro malaking kawalan yun sa oras niya. I just want to know if he's fine. Gusto kong malaman kung anong ginagawa niya, at kung bakit hindi siya umuwi sa araw na ipinangako niya sa akin. Ang huling tawag niya ay noon pang pagtapak niya sa Barcelona. Pagkatapos nun, wala na. Ganoon ba siya kabisi at nakalimutan na niyang tawagan ang sarili niyang asawa? Bakit si Papa, nagawang sagutin ang tawag ko? Ni hindi ko na alam kung kamusta na ang business matters na ipinunta niya roon. Kung na-close ba nila ni Papa ang deal? Kung anong nangyari bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko? Kung bakit hindi niya ako binalitaan at sinabihan na hindi siya makakauwi after a week? I don't know. Wala akong alam. Sabi niya 1 week. 1 week lang. Sabi niya babalik siya agad. Pero hanggang ngayon wala pa siya. Halos pumuti na ang mga mata ko rito kakahinte. Where are you, Allen? Nasaan ka na ba? Inangat ko ang ulo ko at inis na hinilamos ang magkabilang palad ko sa mukha ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nauubusan ako ng pasensya. Bakit hindi siya umuwi? Napaparanoid na ko. Ang daming pumapasok sa utak ko na mga posibilidad pero pilit kong binabaliwala dahil ayaw kong lalong saktan ang sarili ko. Gusto ko na siyang sundan sa Spain. Noong isang araw ko pa hinanap ang passport ko. Pero nagdadalawang isip ako kung tutuloy ako. Paano na lang kasi kung magkasali si Kim? Paano kapag naabutan niyang wala ako rito sa bahay? Magwawala yon. Kabilin-bilinan niya pa naman sa akin na huwag akong aalis ng bahay. Pero kasi, anong gagawin ko? Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Kung magagalit ba ako sa kanya, o mag-aalala ako. Baka kasi kung ano nang nangyari sa kanya. Baka na-aksidente siya kaya hindi siya sumasagot. Shit. I'm trying to figure out everything, pero bakit hindi ko mapagdugtong-dugtong ang mga bagay? Sabi ko na nga ba, dapat talaga nagpumilit na lang ako na sumama sa kanya. Para hindi ako napaparanoid ng ganito. Noong madaling araw bago siya umalis, tinanong ko pa ulit siya kung pwede bang isama niya na lang ako. Pero nainis siya. Wag na raw. Mahihirapan daw siyang magtrabaho kapag nandoon ako. Baka raw kasi hindi na siya makalabas ng hotel room at doon na lang came sa loob buong linggo. Naintindihan ko naman siya sa bagay na yon. Kilala ko siya, hindi niya napipigilan ang sarili niya pag nagsimula na came. Baka nga naman imbis na trabaho ang ipinunta niya roon, ay maging honeymoon. I understand that. Kaya nga pagkatapos nun hindi na ulit ako ng ulit. Sabi niya rin kasi sa akin uuwi naman siya matapos ang 1 linggo. I even asked him if I could just stay in our house, or their house, para naman kahit papaano ay may makasama ako, at may makausap kahit na mga maids lang. Pero wag na raw, dahil hindi naman daw siya ganoon katagal mawawala. E asa na siya ngayon? Hindi ba matagal ang 2 weeks para sa kanya? Natitiis niya akong hindi uwian. O kahit makausap man lang. I miss him so bad. Hinahanap-hanap ko yung mga paglalamang na ginawa niya noong nasa Subic came. KAMUNTIK na akong malaglag sa kinauupuan ko nang biglang tumunog ang cellphone. Pinagdadasal ko na sana number ni Allen ang lumitaw sa screen ng cellphone ko, pero sadyang malas ata talaga ako dahil hindi. It's Layla's number. Ayaw ko sanang sagutin dahil wala talaga ako sa mood, pero baka may nakuha na itong balita tungkol sa asawa ko kaya mas pinili ko na lang na sagutin ang tawag niya. Layla. Walang ganang sabi ko. Bunny, open the gate. Nangunot ang noo ko. Binaba ko ang tawag at muling nilapag ang phone ko sa mesa. Dali-dali kong pinahid ang basa kong mga pisngi at inayos ang hitsura ko. Tinungo ko ang sala at dumungaw sa may bintana. Nakita ko ang sasakyan ng pinsan ko na nakaparada sa labas ng bahay namin. Lumabas ako para pagbuksan siya ng gate. Makulimlim sa labas. Kaya kahit na alas 9 na ng umaga ay parang alas 5 pa rin. Napansin ko ang bitbit nitong 2 malalaking brown paper bags. Tinapunan ko siya ng isang nagtatanong na tingin. Mukha namang alam na niya ang ibig sabihin ng tingin ko dahil hindi na niya ako pinagsalita. Inunahan na niya ako. Ipinag-grocery na kita dahil alam kong wala ka nang makain dito. Sabi niya pagkatapos ay dumiretso na siya sa loob na para bang siya ang may-ari nitong bahay at hindi ako. Sumunod na lang din ako sa kanya. Pumunta kami sa kusina. Inilapag niya sa marmol na mesa ang mga pinamili niya, tapos ay isa-isa niyang inilabas ang mga laman ng mga brown paper bags at ipinasok ang mga iyon sa loob ng ref. Pinanood ko lamang siya. Sa ikanikilos niya, parang sanay na siya rito sa bahay namin. May balita ka na ba kay Allen? Tumingin lang siya sa akin. Tapos narinig ko siyang nagpakawala ng buntong hininga sabay sara sa ref at samandal doon. Wala nga eh. Tinawagan ko na lahat ng kaibigan kong nakabase sa Spain. Pero hindi raw nila nakikita roon si Allen. May kalakihan ang Barcelona, Bunny. Ang hirap maghanap doon. Sagot niya sa akin na parang nawawalan na siya ng pag-asa. Are you sure nagkaayos na kayo ng asawa mo? Hindi ba talaga kayo nag-away bago siya umalis? Hindi ako sumagot. Sa totoo lang, ilang beses ko na siyang sinagot sa tanong niyang yan. Nagbago na si Allen. Malambing na siya sa akin. Okay na Kim. Kaya't laking pagtataka ko kung bakit hindi pa rin siya umuwi sa akin hanggang ngayon. At hindi man lang siya nagsabi. He promised me he will only be gone for 1 week. He said he'll come back. Hindi naman Kim nagkaproblema bago siya umalis. Medyo nainas lang siya sa akin noon kasi hindi ko siya pinagbigyan ng isa pang round. Pero para sa kanya naman yun. Ayaw ko kasing malate siya sa flight niya. Yun lang naman, but we're fine. Pumunta ako sa bar, di kalayuan sa kusina. Hinayla ko ang isang high stool para maupo.
Inis kong sinuklay ang buhok ko gamit ang mga daliri ko. Naiiyak na naman ako. Nakakalungkot kasi. Ano pa bang gagawin ko? Gustong-gusto ko nang sumunod sa Barcelona para ako na mismo ang maghanap sa asawa ko. Pero ano, makikipagsapalaran ako doon. I can't ask for help from my parents. Ni hindi nga nila alam na hanggang ngayon hindi pa kayo magkasama ni Allen eh. Bunny, tumigil ka na sa kakaiyak. Wala namang magagawa yan. Hindi naman naririnig ng asawa mo yung iyak-iyak mo. Iritabling utos ng pinsan ko na kakaupo lang sa katabing high stool. Inangat ko ang ulo ko at pinunasan ang gilid ng mga mata ko. Paano ako hindi iiyak? Hindi pa umuwi asawa ko. Tinawagan ko si Papa kanina. Nasa Barcelona pa siya, pero wala si Allen doon. Ang akala niya raw bumalik na dito. Paano kapag may nangyari na palang masama sa asawa ko? Para na akong batang nagsusumbong kay Leila. Sup? Bigla naman niyang hinawakan ang balikat ko at hinarap ako sa kanya, what? Shout. Sinasabi ko na nga ba Bunny eh. Nang babibay na naman yung asawa mo. Tapos na pala meeting nila doon, nasan na yung hinayupak na Allen na yan? Pinapag-init na naman niya dugo ko ha. Sabi mo nagkabati na kayo. Parang hindi naman. Akin na phone mo, ako tatawag. Hindi ko siya sinunod. Tinabig ko ang kamay niya na nakahawak sa balikat ko at tumayo na ako mula sa pagkakaupo. Bumalik ako sa sala at sumalampak ng higa sa mahabang sopa. You're not helping me, Lay. Sabi ko nang mapansin kung sinundan niya ako. Hindi ko siya narinig na sumagot kaya sinilip ko siya. Prente siyang nakatayo sa tapat ng sopa at magkakross ang mga braso. What? Kunot-noo kong tanong sa kanya dahil ang talas ng tingin niya sa akin. I'm just stating the possibilities, Bunny. Maanghang nasagot niya sa akin. Wala kasi akong ibang makitang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin umuwi ang asawa mo. Tinamaan ako doon. Mas lalo tuloy bumigat ang pakiramdam ko. Napapikit ako ng madiin, at dumapa sa sopa. Sa totoo lang, naisip ko na rin yun. Pero ayaw kong pagdudahan si Allen. Hindi yun makakabuti sa akin. Sa aming dalawa. Nalulungkot lang ako sa tuwing naiisip ko kung paano nga kung may iba siyang babae sa Spain. Naniniwala akong hindi ako lalakuan ng asawa ko, ngayon pang nagkaayos na Kim. Hindi niya naman siguro hahayaang masira ulit Kim. Ang tagal ata naming nagtiis para lang may salba ang relasyon namin. Halika, tumayo ka dyan. Mag-mall na lang tayo. Let's shop. I'm sure mamaya, nandito na yun si Allen. Alok sa akin ni Leila. Inuto pa talaga ako. Napansin niya atang nasaktan ako sa sinabi niya kaya biglang yumamo. Ayoko. Hindi ako pwedeng umalis ng bahay. Sagot ko nang hindi lumilingon. Hindi pa naman umuwi ang asawa mo eh. Fair na. At saka nakalimutan ko ring bumili ng gamot mo. Di ba sabi mo nangangasim tiyan mo? Napaka pa naman ako sa tiyan. Oo nga, ilang araw nang nangangasim tong tiyan ko. Siguro dahil parati akong nalilipasan ng gutom. Wala kasi ako laging gana na kumain. Paano naman kasi ako gaganahan, wala akong kasabay. Nakakatamad naman din magluto dahil ako lang naman ang kakain. Nagpapadeliver na nga lang ako. Kaya puros fast food na tong laman ng tiyan ko. Pag nalaman to ni Allen, papagalitin na naman ako nun. Ayaw niya kasi ng mga pagkain sa mga fast food chains. Hindi raw healthy. Sup. Namiss ko na naman tuloy siya. Hindi ako sanay na wala siya rito. Hindi ako sanay na walang inaasikaso. Ano Bunny? Hindi mo naman ako sinagot. Pagkuha ni Leila sa atensyon ko. Bamantong hininga na lang ako sabay angat ng ulo ko para makita siya. Ikaw na lang bumili ng gamot ko please. Hindi ako pwedeng umalis. Kabilin-bilinan yun sa akin ni Allen. Baka mamaya, bigla siyang umuwi tapos wala ako rito. Lagot ako. Dito na lang ako Lay. Hihintayin ko asawa ko. Paliwanag ko. At mukha namang nakuha ko ang loob niya dahil nakita ko na ang pag-ikot ng mga mata niya, which means suko na siya. Pumunta siya sa kusina. Siguro para kunin ang bag niya na nilapag niya sa mesa roon. Maya-maya lang ay bumalik na rin ito. I'll be back, Van. Bumili ako ng fresh cut fruits. Nilagay ko sa loob ng fridge. Kumain ka, parang awa mo na. Mamamatay ka talaga sa ginagawa mo. Baka pagbalik ng asawa mo, hindi ka na makilala dahil dinaig mo pa yung skeleton model sa anatomy class ng kapatid niya. Yun lang tapos umalis na siya ng bahay. Minsan, hindi ko alam kung concerned ba talaga sa akin ang pinsan ko o hindi. Problemado na nga ako, siya parang kalmado pa rin. Hindi naman siya nagpapatawa. Sadyang natural lang talaga sa kanya na ganoon magsalita. Pero minsan nakakainis na. Yung tipong masama na nga loob mo, gaganunan ka pa. Sup. Saglit akong naupo sa sopa bago ako tuluyang tumayo. Kinuha ko ang cellphone ko na naiwan kong nakapatong sa may dining table. Chinek ko agad dahil baka tumawag na pala si Allen at hindi ko narinig. Pero bigo na naman. Walang missed calls, maliban sa isang text message na galing kay Papa. I opened his message, at halos bumigay ang mga tuhod ko nang mabasa ko ang text niya. Bunny. Marco says your husband is in Madrid. Well, according to his secretary, wala. Hindi ba siya nagsabi sa'yo? Pagbasa ko muli sa reply ni Papa sa tinext ko sa kanya kanina. I asked him kung anong meron sa Madrid, kung may client meeting ba si Allen doon. Pero hindi ko na naman nagustuhan ang sagot na natanggap ko. Kaya nga matapos kong mabasa ang reply niya, hindi na ako nag-text back. Masyado akong nilamon ng lungkot na kahit na mag-thank you man lang kay Papa hindi ko na nagawa. I don't know what to feel. Kung matutuwa ba ako o magagalit. Matutuwa dahil kahit papano'y nakasiguro akong walang masamang nangyari kay Allen.
O magagalit dahil hindi niya man lang ako nagawang sabihan na nagpunta pala siya ng Madrid at hindi ka agad makakauwi. Maiintindihan ko naman kung may kailangan siyang asikasuhin kaya siya pumunta doon. Pero sana man lang sinabihan niya ako para naman hindi ako mukhang tanga na naghihintay dito. All he need to do is tell me. I'll do my best to understand. Kung urgent matter ang ipinunta niya doon, sige, okay lang. Pero bakit kasi kailangan niya pang itago? Bakit di niya nalang sabihin sa akin? Hindi naman siguro ganoon kahirap magpaalam na pupunta siyang Madrid. Nakalimutan niya na atang may asawa siyang naghihintay sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasang hindi magduda. Na baka nga totoong may babae siya roon kaya hanggang ngayon hindi pa siya umuwi. Eto kasing si Leila, panay din ang gatong. Mas lalo tuloy akong nahihirapan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, at kung anong mangyayari sa akin kung sakaling tama nga ang mga pinagsasabi ng pinsan ko. But I trust Allen. I trust him so much na kahit na posibleng ang nambababae siya, ay naniniwala pa rin akong hindi niya yun gagawin sa akin. Not now na maayos na Kim. Para saan pat nagbigay siya ng effort na sorpresahin ako noong birthday ko and all that kung sa ganito pa rin pala Kim babagsak. Nakakapagod ng mag-isip-isip ng kung ano-ano. Nakaka-paranoid yung iniisip ko kung ano bang ginagawa niya sa Madrid, bakit siya nandoon, sinong kasama niya. Nakakabaliw, sa totoo lang. Nakatulog na nga lang ako kanina sa pagod ko sa kakaiyak. Pero tama si Leila, wala namang mangyayari sa pag-iyak-iyak ko. Ako lang din naman ang mahihirapan. Good evening ma'am. Here's your order. Tipid kong initian yung waiter habang nilalapag nito ang mga orders kong Caesar salad at apple juice sa pabilog na mesa. Enjoy your meal. Sabi pa nito bago umalis. Alam kong mahaba-habang sermon ang matatanggap ko oras na malaman ni Allen na umalis ako ng bahay. Pero kaya ko namang ipaliwanag ang sarili ko sa kanya. Ang tagal niyang umuwi. Naiinip na ako sa bahay. Pakiramdam ko pag nagtagal pa ako ng isang oras doon, tuluyan akong mababaliw. Wala akong makausap, wala akong nakikitang ibang tao. Mamamatay na lang ako doon sa kakaiyak. Kaya kahit nalabag sa loob ko, mas pinili ko na lang nasa labas maghapunan. I'm here in one of the best restaurants in Ayala. Dito kay malimit na kumakain ni mama noong hindi pa ako nag-aasawa. Although malungkot pa rin dahil mag-isa pa rin naman ako na kumakain ngayon. Hindi kasi pwede si Leila. May importante raw siyang aasikasuhin. Ewan ko kung ano. Hindi rin naman ako magtatagal dito. Pagkatapos kong kumain, maglalakad-lakad lang ako saglit tapos uuwi na rin ako. Pag pinagalitan ako ni Allen, ibabalik ko na lang siguro sa kanya. May kasalanan din naman siya eh. Mas malaki pa nga. Nakalimutan niyang naghihintay ako rito. Hanggang ngayon nga hindi pa rin siya nagpaparamdam. Walang tawag, ni text. Nakakalungkot na talaga. I was about to take another forkful of salad nang makarinig ako ng isang pamilyar na boses. Paimpal kong sinilip ang tatlong lalaki na kakaupo pa lamang sa katabi kong four-seater. And I almost caused nang makilala ko kung sino yung isa sa kanila. Bigla akong nilamag kahit na makapal naman ang suot kong cardigan. Hindi niya naman siguro ako nakita at sinundan dito, ano? Sa dinami-raming restaurants, bakit ba kasi dito pa nila naisip ang kumain? God, naalala ko bigla ang asawa ko. Lagot ako. Lagot talaga ako. Masasaktan ako nun. Ilang ulit pa naman niyang binilin sa akin na huwag makikipagkita kay Zian. Pero hindi naman ako nakipagkita, di ba? Aksidente lang talaga to. And I could explain that to him kung sakaling malaman niya to. Dahan-dahan kong nilapag ang hawak kong tinidor sa plato para hindi ito gumawa ng kahit na anong ingay. Ayokong makuha ang atensyon niya. Hindi niya ako pwedeng makita. Dahil sigurado ako na pipilitin niya akong makipag-usap sa kanya. Bahagya akong yumuko para kahit papano'y matakpan ng buhok ko ang gilid ng mukha ko. Mabuti na lang pala at hindi ako nagtali ng buhok. Avoiding to make any sound, I slowly grabbed my purse. I pulled out some bills at nilapag sa mesa, pagkatapos ay dahan-dahan na akong tumayo mula sa pagkakaupo para tumakas. Vivani. SHT. Bumilis ang pagtibok ng puso ko. Please tell me this is not really happening. Nagkamali ako dahil isang tao lang ang pinagtaguan ko. Napapikit ako ng madiin. Hindi ko napansing kakilala rin pala ako ng kasama niya. And it's just now that I noticed that Zian is with his friend na kakilala ko rin. Hindi ko sila nilingon kahit na huling-huli na niya ako. Dali-dali na akong lumabas sa restaurant kahit na narinig ko pa ang kaibigan niya na tinawag ulit ako. I am literally shaking habang binabaybay ang Ayala Triangle kung matatawag pa bang paglalakad tong ginagawa ko. Malas pa dahil medyo may kalayuan ang area kung saan nakapark ang sasakyan ko. Ang sakit na tuloy ng mga paa ko dahil ang hirap maglakad ng mabilis kapag naka-high heels. Natataranta ako. Pakiramdam ko nga pinagpapawisan na ako ng malamig. I used my hanky para panasan ang gilid ng noo ko, at ang leeg ko. It's cold outside dahil panay ang pagulan kanina, pero ewan ko kung bakit pinagpapawisan pa rin ako. Vanessa. I cussed to myself at lumingon sa likuran. Marami-rami ang mga tao, pero nagawa ko pa ring makita si Zian na halos tumakbo na palapit sa akin. Shitty. Mas lalo kong binilisan ang paglalakad ko. Bahala na kung may mabunggo ako, o pagtinginan ako ng mga tao dahil mukha akong tandang nagmamadali rito. Naiinis ako. Hindi naman to mangyayari sa akin kung umuwi lang si Allen sa araw na ipinangako niya. Finally, I reached the parking lot. Ewan ko kung dahil ba sa pagod o matinding kaba, pero nanginginig ang mga kamay at mga tuhod ko. Para rin akong mauubusan ng hininga. Hinanap ko agad ang susi ng sasakyan sa loob ng purse ko, pero wala. No way.
Don't tell me na iwan ko pa sa restaurant. Taranta kong kinapa ang magkabilang bulsa ng cardigan ko, and I'm still lucky dahil nandoon lang pala. I was about to unlock my car door, pero may biglang humigit sa braso ko. Kamantek pa akong mapatalon sa kinatatayuan ko dahil sa gulat. Why are you running away from me? Inis na tanong nito habang nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Let me go, Zian. Don't talk to me. Angle ko habang pilit na binabawi ang braso ko, pero hindi niya talaga ako binitawan. Mas lalo tuloy tumindi ang takot sa dibdib ko. Allen, I'm so sorry. Bakit ganyan ka? Vanessa naman. I just want to talk to you. I won't kidnap you for Christ's sake. And no, I can't. Hinihintay ako ni Allen. Palusot ko para paalisan na niya ako. Pero imbis na bitiwan ang braso ko, ay tumingin-tingin lamang ito sa paligid na parang may hinahanap. Why, where is he? You're alone. Sinadya kong tumingin sa ibang direksyon. Ayokong mabasa niya ang mga mata ko. Pinaikit ko ang mga ito ng madiin. Anong isasagot ko? Ayaw kong sabihin na nasa Madrid si Allen at wala rito. Oh, yeah, I remember. He's in Spain, right? Nanlaki ang mga mata ko at binalik ko ang tingin ko sa kanya. What? No. And nandito siya. That's why I have to go now. He's waiting. Nauutol-utol na sabi ko. Sana lang hindi niya nahalatang nagsisinungaling ako. Sumasakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na wala rito ang asawa ko. I heard him suck Ed. Come on, Van. His friends are still my friends. Alam kong nandoon siya for business. Napailing-iling ako. Hindi ako makapaniwalang kahit ang bagay na yun alam niya pa rin. Ano pa bang alam niya? Baka alam niya rin kung anong ginagawa ng asawa ko sa Madrid. I called you several times. What happened to your number? I changed it. Nabasa ni Allen ang text mo. Nagalit na naman siya sa akin, alam mo ba yon? I told you to quit calling and texting me. Nakakainis. Hindi ko maiwasang hindi magtaray. I just want to talk to you. Please, let's talk. Pakiusap na naman ito. I looked at his face. Kalmado ito, pero halata mo pa rin na seryoso siya sa sinasabi niya. Hindi nga pwede Zian. Ayoko. Akala ko titigil na siya, pero laking gulat ko nang agawin niya ang susi ng sasakyan sa kamay ko. He unlocked my car's door. At nagpanik na ako dahil pilit niya akong itinulak papasok sa backseat. Sumunod siya sa loob. Lalabas sana ako sa kabilang pinto pero nahuli niya ang mga kamay ko at hinarap niya ako sa kanya. God. Napamura ako sa loob-loob ko. Paano pag nalaman to ni Allen? Just give me 5 minutes. 5 minutes lang, Van. Pamimilit nito habang hawak-hawak ang magkabilang balikat ko. Ang kulit mo. Ayoko nga sabi. Get out of my car. Huli na to. Please. After this. Hindi mo na ako makikita ulit. Sinaman ko siya ng tingin. Bakit ngayon mo lang naisip gawin yan? Matagal ka na sanang hindi nagpakita. I don't care, Zian. Magagalit sa akin si Allen kapag nalaman niyang nagkita na naman tayo eh. Can't you understand? I don't want you. Hindi ko nakikita ang reaksyon ng mukha niya dahil madilim sa loob ng sasakyan gawa ng tinted ang mga bintana. Pero pansin kong nanghina siya sa sinabi ko dahil lumuwag ang pagkakakapit niya sa mga balikat ko. I know. You don't want me anymore. Malungkot na saad nito. Tuluyan na niyang tinanggal ang mga kamay niya sa balikat ko, at sumandal siya sa upuan. Yes. Kaya wag mo na kaming guluhin ni Allen, please. Know what? You're selfish, Vanessa. Maanghang nasabi niya na siyang kinabigla ko. Tiningnan ko ng diretso ang mukha niya dahil hindi ako makapaniwalang he just called me selfish. Ako. Selfish. Binibigay ko na nga lahat ng kaya kong ibigay. Halos wala nang matira sa akin. Selfish pa ba yun? Gusto mo lahat nakapabor sa'yo. Patuloy nito. Umikot pataas ang mga mata ko. Ewan ko kung dapat ba akong matawa sa sinabi niya o hindi. Hindi ko siya maintindihan. Noong mga panahong malamig sa'yo si Allen, tinanggap mo ko at halos iwanan mo na siya. Because you said you feel alone. Tapos nung binawi ka niya, sumama ka ulit at ako naman ang iniwan mo. Naaninag kong tumingin siya sa akin. Pansinin mo, Van. Pareho mo kaming iniwan sa ere. Pero Came, nasa iyo Came. Hindi ka naman talaga nawalan. Hindi ko napigilan, bumagsak ang luha ko. Bakit ang bigat-bigat sa pakiramdam? Para niya na rin akong binaon sa semento dahil sa mga sinabi niya. I looked up and bit my lower lip para sana pigilan ang pag-iyak ko, pero bigo ako. Problemado na nga ako dahil hanggang ngayon wala pa rin si Allen. Tapos dadagdagan niya pa. Wala na ba akong pahinga? Parang pinapamuka niya sa akin na masama ako, at ako ang may kasalanan kung bakit nasaktan silang magkaibigan. Shout. Sinubukan kong pigilan ang mga hikbi ko. This is too much. Hindi ba pwedeng isa-isa lang? Kailangan ba talagang sabay nila akong papalungkutin? WYZN. Why are you saying all this to me? Malungkot kong tanong sabay punan sa basa kong mga pisngi. Hinawakan niya ang mga kamay ko, pero agad kong binawi ang mga yon. Because I want you to know what I feel, Van. Seryosong sagot nito. I am broken. Kaya hindi mo ako masisisi kung kinukuha kita sa kanya, because I had you once. Please wag kang magalit sa akin. It kills me. Dahil hindi ako nagalit sa'yo kahit na pakiramdam ko ginamit mo ako, patuloy niya. Tumingin ako sa kanya, kahit na hindi ko gaanong makita ang hitsura niya dahil nang lalabo ang paningin ko gawa ng luha. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa ginagawa mo. Patahimikin mo na Came ni Allen.
We're okay now. Yumoko ito. Hindi mo ako masisisi, tipid na sabi niya pagkatapos ay huminga siya ng malalim na para bang nahihirapan siyang magsalita. But yeah, I'm giving up. I realized I really can't have you all for myself. Lalo na't si Allen ang may hawak sa'yo. Ters, that as asterisk le. Lumapit siya sa akin at akmang hahawakan ulit ang mga kamay ko. Pero iniwas ko na agad. Dismayado siyang bumalik sa pagkakasandal. I'm going back to New York. Anunsyo nito, dahilan para mapatahimik ako sa pag-iyak. I will stay there for good, dagdag niya pa. Kumunat ang noo ko. Are you saying goodbye? You don't have to do tea. No, matawa-tawang putol nito sa akin. At sa tulong ng mga ilaw ng kakaparada pa lamang na kotse sa tabi ng sa akin, ay naaninag ko ang mapait na ngiti sa labi ni Zian. Hindi ako nagpapaalam sa'yo, malungkot na sabi niya. I just want to let you know para maging maayos na. Ayokong may maiiwan ako dito sa Pilipinas. If you understand what I mean. Naintindihan ko ang ibig niya, pero hindi na ako sumagot pa. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi na rin kasi siya nagsalita ulit. Ewan ko kung anong tumatakbo sa isip niya. Pero isa lang ang alam ko, kailangan na niyang umalis dahil lumalaki ang atraso ko kay Allen. Baka may makakita pa sa amin at malaman na naman ng asawa ko. Magsasalita pa lang sana ako, pero naunahan niya ako. Take care of yourself, Bunny. Paalam niya nang hindi lumilingon. Tapos inabot na niya ang susi ng sasakyan sa kamay ko, at lumabas na siya ng kotse. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng maayos sa bahay. Buong biyahe kasing lumilipad ang utak ko. Wala ako sa sarili. Naapektuhan ako sa mga sinabi ni Zian laban sa akin. Gusto kong magalit sa kanya, pero pag iniisip ko, may kasalanan din naman talaga ako sa kanya. Bigla ko siyang kinalimutan noong nagkahulihan na. Ni hindi ko man lang siya nagawang dalawin noong pinakulong siya ni Allen. Hindi ko rin siya nasabihan na hindi na ako makakasunod sa kanya dahil dumobol ang paghihigpit sa akin ng asawa ko at saka isa pa, ayaw ko na rin kasing iwan si Allen noon. Mali ko lang talaga dahil napaasa ko siya. Sa kagustuhan kong maibalik ang tiwala ni Allen sa akin. Nakalimutan ko nang may iba pa nga pala akong taong nasaktan. Hindi talaga naging maayos ang paghihiwalay namin ni Zian noon. Hindi ko nasabing tapos na Kim, at si Allen na ang pinipili ko. I believe na magiging okay naman sana Kim noon, kaso sadyang wrong timing lang ang pagbabalik niya ngayon. Hindi ko man pinahalata sa kanya, pero hanga ako dahil nakaya niyang kalimutan ang mga nangyari sa amin dati. And I think he's already set for a new life. New life. Alam kong hindi pa siya buo totally, but sooner or later he will be. I'm not sure to kung sasabihin ko ba kay Allen na nagkausap Kim ni Zian. Parang gusto ko lang kasing malaman niya na okay na Kim, at nagsabi na si Zian na hindi na ulit manggulo. Pero natatakot naman ako baka hindi niya ikatuwa ang aksidenteng pagkikita naman at ang pag-alis ko ng bahay. Baka pag-awayan na naman namin. Kaya siguro itatago ko na lang muna. But I will tell it to him kapag nakamove on na siya totally, at kaya na niyang umintindi ng hindi napipikon. Gusto ko kasing maging tapat sa kanya. Ayaw kong may tinatago ako. Mabigat sa pakiramdam yun. Pinarado ko na ang sasakyan ko sa garahe, katabi ng naiwang kotse ni Allen. Hindi pa ako agad bumaba. Sinilip ko muna ang full glass window ng bahay namin. Nakasara pa rin ang mga kurtina. I took a deep breath at sinandal ang likod ng ulo ko sa upuan ng kotse. Wala pa rin siya. Ano ba kasing ginagawa niya sa Madrid? Hindi na to biro, ang tagal-tagal na talaga niya. Ang dami nang nangyari sa akin dito, pero siya wala pa rin. Kinuha ko ang phone ko mula sa loob ng purse para tingnan kung tumawag na ba siya, pero wala pa rin. Nakakadismaya. Allen, umuwi ka na. Please. Magkape ka muna, baka antukin ka sa biyahe. Ipagtitimpla kita, sandali. Wag na. Mahuhuli na ko, pagtanggi nito sa alok ko nang hindi man lamang lumilingon sa akin. Abalang-abala kasi siya sa paglalagay ng mga polos at tocs niya sa loob ng itim niyang malita. Napabuntong hininga na lang ako dahil alam kong wala naman akong magagawa para mapapayag siya. Ganyan siya. Pag sinabi niyang ayaw niya, ayaw niya. Nag-aalala lang naman ako baka manghina siya sa biyahe. Ilang oras din yun. Sanay pa naman siyang nagkakape bago pumasok sa trabaho. Lumapit na lang ako sa kanya para tulungan siyang tiklupan ang mga damit na dadalhin niya sa Barcelona. Maya-maya lang ay pumasok ito sa loob ng shower room, marahil para kuhanin ang mga gamit pangligaw niya roon. Naiwan akong tinatanggal ang iba niya pang polo shirts mula sa pagkakasampay sa hanger. Habang abala ako sa pag-eempake ay hindi ko maiwasang hindi matawa sa hitsura ng laman ng malita niya. Ang gulo. Parang initsa niya lang lahat ang mga damit niya. Yung iba nakatupi nga, pero hindi naman maayos. Hindi talaga siya marunong magtupi ng polo. Sok, ang kulit kasi eh. Sinabi ko na nga kaninang ako na mag-aayos ng mga damit niya dahil alam kong isasalampak niya lang naman ang mga yun sa loob, ayaw naman niyang pumayag. Siya na raw. O ngayon, sa akin pa rin naman ang bagsak ng mga to. Sinimulan ko nang ayusin ang pagkakatupi ng mga damit niya sa loob ng malita dahil maya-maya lang ay alam kong darating na ang cab na pinatawag niya. Magtataksi na lang daw siya papuntang airport. Tinatamad daw siyang magdala ng sasakyan. Napatili ako sa gulat nang bigla niya akong yakapin mula sa likuran. Sakto pa namang nakatuwad ako dahil inaabot ko ang leather shoes niya na nasa sahig. Umikot ako paarap sa kanya, only to see him without his polo shirt on. Sup? Tingnan mo tong lalaking to, nakabihis na nga, naghubad pa.
Mail late to sa pinaggagawa nito eh. Iiwas na sana ako dahil parang nahuhulaan ko na kung anong gusto niya, pero bago pa ako makahakbang paatras ay naipasok na niya ang kamay niya sa loob ng pangitaas ko. Kinurot niya ako ng marahan sa bewang na nagdulot sa akin ng kakaibang kilati. Bigla tuloy na buhay dugo ko. Stop, Allen. Mail late ka sa flight mo, paalala ko dahil unti-unti nang naglalakbay pataas ang kamay niya, at tuluyan na rin niyang dinaikit ang dibdib niya sa akin. Wala pa naman akong suot na pangloob. Pero imbis na tumigil ay bigla niya pa akong itinulak ng bahagya kaya naman napasandal ako sa nakasarang aparador. Teka, baka biglang dumating yung taxi, dahilan ko. Sok, isa lang. Inip na banat naman nito. Napangisi ako sa loob-loob ko. Isa lang daw. Imposible. Hindi tumitigil ang isang to hanggat hindi napapagod eh. Sinimulan na niyang buksan ang first two buttons ng pangitaas ko at akmang hahalikan na ako sa leeg, pero tinulak ko siya palayo sabay hawak ko sorry sa damit ko. And not now. Mail late ka. Baka magalit pa si Papa pag hindi ka dumating sa airport on time. Ticha ka na lang, pag-uwi mo. I promise. Umatras ito, at alam kong nainis siya sa ginawa kong pagtanggi dahil nagsalubong na naman ang mga kilay niya. Ayaw niya kapag tumatanggi ako, pero para sa kanya naman yun. Mail late siya sa flight niya at ayokong mangyari yun, ngayon pat nalaman ko na magkasabay pala sila ni Papa papuntang Barcelona. Pangit tingnan kung mahuhuli siya ng dating. Hindi na siya nagsalita pa. Padubog niyang inabot ang polo shirt niya na nakapatong sa kama at sinuot iyon, tapos tinungo na niya ang pinto ng kwarto. Napailing-iling na lang ako. Bad trip na naman yun, kaya sinundan ko na agad bago pa siya makababa ng hagdan. Allen. Pagtawag ko, sabay hawak sa kamay niya para pigilan siya. Binaba niya ang tingin niya sa akin. Napayuko na lang ako kasi parang ang sama ng tingin niya. Sorry na. Kasi, baka malate ka. Patuloy ko. Inangat ko ang mukha ko para makita kung anong reaksyon niya. Saglit kaming nagkataitigan bago siya bumantong hininga at umirap. Sok, fine. Huwag ka kasing popusisyon ng ganun. Tapos hindi mo naman itutuloy. Binibitin mo na naman ako, Vanessa. Paninisin ito sa akin, at tuluyan ng bumaba ng hagdan, papunta sa sala. Napanganga ako.